Dito sa sitio Samat, Barangay Hacienda, Bugalyon, Pangasinan, nakilala ko ang pamilya Ancheta. Dahil malayo ito sa syudad kung saan walang polusyon at nakabibinging busina ng mga sasakyan, aakalain mong simple at mapayapa ang pamumuhay nila. Ngunit sa pagpasok ko sa kanilang tahanan, mas nakabibingi pa pala ang katahimikang bumabalot sa mag-anak dahil sa kalbaryong kanilang pinapasan. 30 minutos ang layo ng biyahe mula sa bayan ng Bugalyon patungo sa Barangay Hacienda. At para makarating sa lugar nila, kakailanganin mong maglakad ng mahigit 1 oras. Wala kasing tricycle o jeep na pumapasada dahil bungad na ito ng bundok. Ito si Alfred, 17 gulang at pangalawa sa kanilang magkakapatid. Dahil sa sakit na muscular dystrophy, unti-unting nanghina ang kanyang mga muscle sa paa na sanhi ng kanyang pagkalumpo. Ganon din ang 13 gulang niyang kapatid na si Alvin. Dahil dito, lumakas silang mahiyain. Ayon sa Chief of Clinics ng Pangasinan Provincial Hospital na si Dr. Carlos Orduña na dati ng kumonsulta sa magkapatid, ang kondisyon ni na Alfred at Alvin ay nakukuha sa lahi ng mga magulang. Based on the diagnosis na nakita natin sa patient, the patient has a disease condition. We term it as muscular dystrophy, but particularly Duchenne's muscular dystrophy. When we say Duchenne's muscular dystrophy, these are a group of inherited myopathic disorders, okay, which is characterized by progressive muscular weakness and wasting. So, ibig sabihin, since childhood nagmamanifest ito, usually at age 1 to 5, within that age. Most affected are males, and it is an X-linked recessive or X-linked type of disorder. Ibig sabihin po ay namamana sa lahi ng magulang, particularly on the parental. The male side of the chromosome is affected. So, Kaya naman naging palaisipan ng kanilang lola na si Laling Buduan ang sitwasyon ng kanyang mga apo. Pagkalawang kumot, taakinat anak tulaba suntan. Diyan pamilya tulaba suntan. Ay asit tumutay ang gapo, may kuya tumutay ang gapo. Ngunit ayon sa doktor, ang muscular dystrophy ay maaari ring tumama sa kahit kanino kahit pa walang history ang pamilya ng nasabing sakit. when you talk about muscular dystrophy, particularly Duchenne's muscular dystrophy, there is a defect in the chromosome, particularly the protein in the muscle, which we term as dystrophin. When that muscle or when that chromosome is affected, it manifests such conditions such as na siya maglakad, and mostly nung pagtungtong niya ng 5 years old, hindi na ito nahihirapan ng maglakad. So, kakaroon ng atrophy ng calf muscles. So, when you say atrophy, lumiliit yung parte ng muscle na madalas na nagagaan or hindi na nagagaan. Tulad ng sabi ng doktor, idadaanin mo po ito pa lang sina Alfred at Alvin nang nakakitaan na ng hirap sa pagtayo o paglalakad. Kaya naman sa bawat araw na nagdaan, ang dalawang magkapatid ay makikitang nakaupo o di kaya nakahiga sa kanilang munting tahanan. Ito ang mag-asawang Virgilio at Lani, ang nag-aruga kina Alfred at Alvin. May 5 anak ang mag-asawa, ngunit noong 2013, namatay ang kanilang panganay at ika-5 anak. Say, nanggapuan tumo may panguluan to. Untan mo alam lamang madam, sanang kinman sakit. Katumo lamay impatito. Ang ika-5 anak ni Namang Virgilio ay namatay sa edad na 7 taon, ngunit hindi tulad ng kanilang ibang anak, pinanganak na itong hindi nakakatayo. Kaya bedridden ito simula ipinanganak hanggang namatay. 2 lang sa 6 na magkakapatid ang may kakayahang maglakad, si Roger at si Ella. Ayon sa doktor, mabilis ang paghina ng katawan ng mga batang tinatamaan ng sakit na ito.
Kaya naman si Mang Virgilio na rin ang nagpapaligo sa mga anak. Siya na rin ang nagbibihis sa mga bata. Dahil hirap na rin makagalaw ang magkapatid, gumawa na rin si Mang Virgilio ng lalagyan sa tuwing kinakailangang maglabas ng dumi sa katawan. niya dyan? Pag-ihiyaan po. Ganito ang takbo ng buhay ng magkapatid. Pagkatapos maligo, buong araw na silang makikitang nakaupo. Bagamat walang kuryente, may mga libangan rin sa lugar nila. May sapa na ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay at mayroon ring improvised billiards. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nararanasan ni na Alvin at Alfred. Sa isang sulok na lang nagkukubli ang magkapatid habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Ang munting tahanan nila ay tila nagsilbi na ring isang kulungan para sa magkapatid. Habang mga bata ay di alintanang marumihan ng mga paa habang naglalaro, ang magkapatid naman ay naiinggit at tila nilamon na rin ang kanilang pag-asa na balang araw ay maidadampi nila ang malilinis na paa na matagal nang di nakakayapak sa lupa. Sa edad na 17 at 13, si Alfred lang ang marunong magsulat habang si Alvin naman ay tanging magbilang hanggang 10 ang nalalaman. Ano magbilang? Ikaw, alam mo isulat pangalan mo? Hindi rin. Pero nagpapaturo ka sa kuya mo. Madalas umalungkot kain sina Alvin at Alfred ng ibang bata dahil parati silang natutumba. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila nasubukang mag-aral. Si Roger, ang kanilang kuya, na lang ang nagtuturo sa mga magkapatid. Labis rin ang kagustuhan ng kanilang lola na makapag-aral ang kanyang mga apo. Balabay ni katyan jud untan ang gaano untan dako mo na makaaral ira ang gapo mo nandiyan irap na bilay milanti mira nakira na panurong na yala ay mambangatod si karan sin kumon piano makaaral ira. Noong 2012, minsan nang natulungan ng isang TV station sa Pangasinan ang pamilya Ancheta. Nakatanggap sila ng mga pagkain at naipatingin sila sa doktor. Nagtungo ako sa Philippine Health Organization sa Pangasinan upang humingi ng health records ng pamilya. Ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag at tangi ang larawan na ito ang naibigay dahil hindi na umano mahanap ang health records ng pamilya Ancheta. Sa paglipas ng panahon, tulad ng naibigay na wheelchair na ito, tila nangalawan na rin ang pag-asa nilang matupad pa ang lahat ng naiwang pangako. Unta pangako dan tulong dan si kara singara may bagadan igaw andara sarilin abong tajad kay rapay bilay dalanti ang gapuman agaman asumpal lamang insan samay pangako daya ulay ulad jay mambangat at si kara talabay dalanti manurong dalanti kay rapan niya may agara makaakar imbaga daya walay sarilin ibaki dadyan man bangat at si karaya kada Sabado ang gapulam lamang man agaman agdamo lamang na naalagar man na pangako. Si Roger na nasa unang taon ng high school ay tumigil sa pag-aaral at kumuha ng vocational course sa TESDA sa kagustuhang makapagtrabaho. Nakita mo mula amigo eh. 15 ma'am. Ang tula may kurso yun alam Judkin, testa, may sinumpal mo. Wilder ma'am. Pinagtulungan ng kanilang lola at ni Mang Virgilio na matapos si Roger ang pagpasok sa TESDA sa loob ng 15 araw sa loob ng 6 na buwan. Ngunit lingid sa kaalaman ng mag-anak, hindi pa maaaring makapasok sa trabaho si Roger. Maong ko muna ata na impanurong to isda makaluugod trabaho kaso minor di edad ni insito nila bat maungno maungla ba no singa ata na edad to labat no singa walay napasokan ton trabaho. Okay laban na kuno na yung security sa ragto. Si Mang Virgilio ay umeextra sa pagpatong-patong ng mga semento sa konstruksyon. Ayon kay Mang Virgilio, swerte na raw kung may 3 araw sa isang linggo na pag-extra sa konstruksyon. Mataltalan
No, ang gapoy trabaho, pangalan nyo balit yakin eh. Kasi nga, pangastos, siya dago-ago. Kaya mampalandoy. Pampalandi. Ato tayo gagawin yun palandi balit eh. Yan sawali. Ang sawali ay bulaklak ng punong kahoy na ginagamit sa paggawa ng walis tambo. Kasama ang mga pamangkin at si Lola Laling, umaalis sila sa umaga at matatapos sa hapon. Wala po kami lawat yung palan dito. No round trip, bali 6 hours. Pigay tubuan nyo muna Kaya naman ang kinikita ni Mang Roger na 250 pesos ay tinitipid at pinagkakasya sa loob ng ilang araw. Inaasahan din nila ang tulong mula sa program ng gobyerno na 4Ps o Pantawid Pampamilyang Pilipino program. Walay kwarta, yakin. I-introduce kami kasi nidanda kami IBM. Tapos na ibagadan payout, katungola kami landbank. Ipaway mo na kwarta mi. Ang mga recipients ng 4Ps ay nabibigyan ng monthly allowance. Sa bawat bata na pumapasok sa eskwela ay nakakatanggap ng 300 pesos para sa educational allowance at 200 pesos naman sa health allowance. Ang pigay na naana di Lani. Yun. Sa ipagkantak sa sakilan ti uno-urong to saan aga ni akapasok may anak ton atay ibili na. Yun. 300 so sakay ugawod kada sakay bulan. Lapor no sa sakay so anak ton uno-urong. Katon na Maria makakaawa ng kiyon 300. Amiklon ng tumbo kay 300. Amiklon 600. Katumay ng kiyon insalik in bagan madam niya andi balin na bawasan lamay siya. No si kato andi kumunta si kato wala ra anak ya baldado. Ayon naman sa Nurses Development Program Officer ng DOH Regional Office Work na si Kevin Fernandez, maaari namang mapagbigyan ng hiling ng pamilya. I can't 100% sure na, ito, bibigyan kayo ng grant so that it foster assurance to their part naman. Kasi it would take a long process na kailangan pa talaga ng mahabang proseso, kailangan pang i-evaluate ng DSWD, kailangan pa rin ng makapagtaya at regional office, and they should of course abide by the process. And syempre yung verdict pa rin, magagaling pa rin sa taas. Pero if I were, kung yung tatanungin, yes, they have the chance. As long as they have that initiative na, yung kailangan, maaawa naman, hindi mo sasabi maawa. Meron namang always special consideration with each isolated cases ang gobyerno. Kaya ang pera na higit kailangan ng magkapatid dahil sa kanilang karamdaman ay wala pa rin hanggang ngayon. Ayon sa doktor, may epekto rin ang muscular dystrophy sa lifespan ng mga batang tinatamaan nito. It would have main damage to the CNS and eventually pwedeng ikamatay din ng pasyente. Most patients seen na nakakaroon ng ganitong uri ng disorder at the age of 30 nagkakaroon na sila ng respiratory failure because not only the muscles are involved in the extremities but also the respiratory type of muscles. Sa kabila ng ganitong sitwasyon ng pamilya Ancheta, ni minsan ay hindi raw nila tinanong ang Diyos. Sa katunayan, pagsapit ng alas 5 sa hapon, buong lakas ni Alvin bubuhati ng lampara at itatabi sa Santo Niño upang umpisahan ang pagdarasal. Bagay na nakagawian nila araw-araw. Pagkatapos, isa-isa na silang bubuhatin patungo sa bahay ng kanilang lola para sa pinakahihintay nila. Ang manood gamit ang debateryang telebisyon na ipinandar ng kanilang lola. Pagkapasok, ang munting tahanan ay nagmimistulang isang sinehan. Hindi ko akalain na ang simpleng black and white na telebisyong ito ay nakapagbibigay kulay sa simpleng buhay ni na Alvin at Alfred. Para sa mag-asawa, may hangganan man ang panahon na maaari nilang makasama ang kanilang mga anak, walang hangganang maituring ang pagmamahal at pag-aaruga na ilalaan nila para kina Alvin at Alfred. Tanging hiling ni namang Virgilio at Aling Lani ngayon ay matamasa pa ng dalawa ang tulong na higit nilang kinakailangan hanggat kaya pa nilang gumalaw. Patuloy rin ang pag-asa nilang may matatanggap silang tulong upang makapag-aral si Roger. Nawalan man ng dalawang anak si namang Virgilio at Aling Lani sa napakaagang panahon, ang pangarap nila para kina Alfred, Alvin, Roger at Evelyn ay magpapatuloy.
love you.